Dadagdag ko kasi COA ito. 550 na pala eh. COA ito, Kong ha? Ano sabi? Idadagdag ko lang kasi ito yung isa rin sa malaking issue ngayon eh. Naglabas po ng audit report ang COA sa PhilHealth naman. Ito yung sa 89.9 billion unutilized funds. Ang sabi ho ng audit team, hindi nyo dapat binalik yung pondo sa National Treasury. Dapat yan, pinagamit nyo dun sa mga benepisyaryo. At least, pinababa nyo yung kontribusyon o kaya dinagdagan nyo yung benepisyo. So, ito ang tama na pag-audit. Dapat dadaan sa COA, tapos sila ang magsasabi kung ano yung mga dapat na ginawa o hindi ginawa. So, dapat nga, ganoon ang ginawa ng COA, di ba? Oo, ito, dito. So, bakit dyan sa PhilHealth? Sa PhilHealth meron At alam ko doon sa tanggapan din ng pangalawang Pangulo, meron silang, may mga notices din sa kanila na nasagot naman ng tanggapan ng Pangalawang. Hindi ko alam kung ano yung top. Meron din lumabas sa mga pahayagan tsaka sa mga news. Nire-research ko lamang, baka magkamali tayo ng impormasyon. Kasi lagi pinalulutang Jen at Kong. Kaya natin ito ginagawa, public accountability. Dapat ipaliwanag sa bayan kung saan napunta yung pondo. Nakita mo na. Yan pa lang, nanggigigil ka na eh. Yun nga po. Pero ito yung nakakapanggigil. Ito hindi nyo na alam. Si dating senador at DOJ Secretary Laila De Lima, nung hindi pa siya senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015, annual audit, COA, 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. Panahon pa ni De Lima yan? 2015. Annual audit. Annual audit report. COA na yan, Kong. COA. Madali, pumunta kayo sa COA. Pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million unliquidated cash advance ng confidential funds. Unliquidated pa to. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat kino-cover. Pero ito wala eh. Walang resibo. Walang resibo. Yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance eh. Cash advance. Kaya nga, pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun namang confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Selective eh. So ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Paano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Bakit ang tinarget mo yung vice presidente? Hindi ba politika? Politika lang. Marinaw na marinaw. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin eh. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng House leadership? Isang kapirasong papel na walang kakwenta-kwenta. Ganun ba? Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Kong. Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo. Para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Baka verbo lang ito eh. Dapat magkataong ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Hindi ka puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige ho. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, yes. Katapatan. Itagalog mo nga ito. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na po yan ko. Mali yung... Hindi, English mo. Ibig ko sabihin. Actually, may English yan eh. Nasa English yan eh. Alam mo nga. Kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa English yan. Sa English. Sige. Yan. A declaration of unity. Ano yung katapatan? Meron para wag na tayo magkamali. Sige. Yan. Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. Yan.
Isipin mo, unity, Loyalty loyalty, and resolve. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindigan sa merong salita dyan eh. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense Opo. of the Defense nation. of the nation. Oo. Napakagandang titulo ito dyan. Ito ba'y bibiruin mo? Bakit sasabihin mo sa akin ngayon eh, meron ng nangangalap na pirma na naman? Ayun na po. Sana naman, chismis lang yon. Ay, yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. wala itong deklarasyon ito, ipapil lang ito. So, mapipilitan kayo mag-rally niyan, Kong. Mapipilitan akong mag-rally nito. Eh, saan ba kayo magrarally? Kung Kasi, doon kami pupunta. sa totoo lang, Opo. dapat sana, nung magsalita ang Pangulo sa magitan ng paghahayag ng isang opinyon, yung sana yung sentro Ayun ng nga. manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko eh. Oho. Ay, ni isang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo eh. Kaya nga palagi ko sinasabi sa inyo, nung una tayong nagtalo dito eh. Opo. Binigyan natin ng emphasis ito eh. Di ba sinabi ko sa iyo, Jen, kung naaalala mo, ikaw muna ang magkunwaring speaker. Opo. Itag po isang na, naalala ko Itag po. po na yun, Naalala ko po yun, oo. Eh, pinipilit mong ibaling na doon. Sabi ko, teka muna, walang kakwenta-kwenta yan. Tayo muna ang mag-usap tungkol sa kahalagahan nung pagpapahayag na yun ng Pangulo. Binanggit nga lang niya bilang isang opinyon. Opo. Ngayon, kung ikaw ang speaker, ako naman PCP-BBM, hindi ba nag-uusap tayo? Oho. Martin, kako sa'yo. Insan, opo. Di ba magpinsang buo tayo? Yes po, oho. Naalala mo yun? Totoo. Narinig mo ba yung pagpapahayag ko ng aking opinyon? Ay, opo, Mr. President. Sa palagay mo ba, yun ay dapat ipagkibit balikat mo lang bilang Speaker ng House of Representatives? Hindi po. May titindigan ko po yan. Susuportahan ko po kayo. Yun naman ang inaasahan ko sa iyo. Hindi lamang dahil sa tayo ay magpinsang buo. Alang-alang sa ating bayan, ako ang Pangulo, higit sa lahat, naniniwala ako, susuportahan mo ko sapagkat ikaw ay Speaker of the House. Oho. Wala pa akong aasahan sa iyo, kahit gaanong pananalita lamang, para mag-react ka sa sinabi ko, sapagkat ito ay isang bagay na hindi ko inisip na ito hindi mo bibigyan ng pagpapakahulugan na talagang inaasahan ko na maggagawa ka ng isang reaction dito na positibo. Oo. Yun ang hindi mo nasagot nung nag-uusap tayo. Kasi Sa pagdaan naman ng mga araw, palagay ko may sagot ka na ngayon. Ano yung sasagot mo? Titindigan ko po yan, mahal na Pangulo. Gagawin ko po lahat ng kaparaanan bilang Speaker. Ang ginawa mo lang ay gumawa ka ng manifesto pero yung aking opinion eh hindi ko makita rito eh. Hindi ko po Akala ko ba ititindigan mo? Hindi ko po makontrol yung makabayan eh. May sariling mundo ho sila eh. yun ang problema ko ngayon, Kong. Di ba? Sa makatwid, mas matimbang sa iyo yung Makabayan Group kaysa yung ating magiging magpinsan. Panig po ako sa inyo, pero hindi ko mapigil itong mga ito eh. Ganun ang Kung ganun isasagot mo, si Nelson na lang ang pinsang buo ko. Baka gusto nyo ako nang gawing speaker. Yun nga sana gusto ko mangyari. Kung may ililipat ko nga lang ngayon eh. Ililipat ko na eh. Kaya natin pinagtatalunan ito, mga kababayan. Sana'y mapansin po ninyo kung ano po yung emphasis na gusto namin pong iparating sa inyo. Na kapag tayo po ay gumawa ng isang dokumentong katulad dito, ito'y deklarasyon po ito eh. Ang ibig sabihin nito, mahalagang pinag-isang pagpapahayag ng kabuuan ng House of Representatives. Ang mga pumirma rito, Jen. Nasa bandang dulo po, Kong. Opo, nasa bandang dulo. Mga pinagtitiwalaang opisyalis. Opo. Bumubuo ng leadership ng House of Representatives. Mga representante ng malalaking Pagka partido po ang politikan. isang institusyon ay gumawa ng ganitong pagpapahayag, isang deklarasyon, kalakip po ang puso eh. Kalakip ang puso. Hindi po dapat ito'y biruin. Kailangan pong patunayan ito. Sapagkat kapag hindi nyo napatunayan, ang taong bayan naghihintay. Matalino na po ang taong bayan ngayon. Madali po silang makahalata kung sila po ay binobola. Ano pa yung ibang salita sa binobola? Niloloko. Yung mas matindi pa ron. Inuuto.
Madali. Minamaris. Minamadali para inuuto niyo Madali yung tao. po, Di ba? madali pong makahalata ngayon ang taong bayan. Siguro dahil na rin sa social media. Opo. Dakip na po nila yung ano. Ako nakikita ko dahil nga siguro sa tulong ng social media, nakukuha na nila yung ibang ano hindi kagaya noon na puro dyaryo lang. May mga dyaryo naman nagiging pipit bingi, lalong-lalo na kung sila po ay alam mo na, natatakpan ng kung ano ng mga papel na mahalagang papel, hindi ba? White envelope. Oo, yan. Sabi nila. Madali po ninyong malalaman kung kayo po'y pinaglululoko na. Yan. At kayo po'y inuuto at idinuduyan po ng ganitong mga pakulo. Pero salamat po sa inyo, manatili po kayong vigilant. Sabi ni At kung sakasakali po na hindi nila paninindigan ito, samahan niyo po ako, mag-rally po tayo. Sabi ni Ka Norbing, binibilog po ang ulo. Yan. Yan, di ba? Binibilog Kita mo si Ka Norbing, alam na alam eh. Oo. Napakasakit nung gagawin mo sa tao yun. Opo. Oo. Isip-isipin mo, pagka, alam ito, mag-i-election na naman eh. Nako. Gagawa ka ng deklarasyon na hindi mo kayang panagutan. Ha? Magkukunwari ka at magtatago ka sa salitang pagkakaisa, katapatan at paninindigan. Pagkatapos pangiti-ngiti ka, tatalikod ka. Kunwari lang po ito. Nako, wag naman sana. Ano, di ba? O hindi ba binibilog mo yung ulo ng tao? Kaya nung kami ni Nelson Kong, sabi namin kung, di ba, ang ating binabanggit nga, Nelson, na para nananawagan para sa pagkakaisa ng ating bayan para magkasundo-sundo, ano, magrarally, abay nung ibang grupo ko parang minasama pa eh. Ba't pa niya kayo magrarally? Tumigil na lang kayo, din na lang kayo sa loob ng bayan. Masama pang sabihin namin sa taong bayan na, uy, masyado nyo na kaming ginigipit, mamamayang Pilipino rin kami. Di ba? Anong... Sino nagsabi na sa bahay na lang tayo? Meron ibang mga, alam nyo naman, mga vloggers kong na panig doon sa kabilang panig, na para bagang ayaw nilang makita na may mga taong tumitindig para po magkasundo ang ating bayan, hindi nila maipasok sa puso nila yung ganung bagay. Sa bahay na lang kayo, sabi niya. Sabi, huwag na kayo mag-rally, sa bahay na lang kayo. Takot na takot yung mga yan. Ganun mo ba yung takot na takot? Ganun lang yun eh. Isipin mo, kanina pa natin binabanggit ito, Jen. Oo. Babalik ako doon. Tandaan ninyo ang Pangulo ng Pilipinas nagpahayag sa pamamagitan ng opinyon. Ako ang Speaker ng House of Representatives. Alam mo una kong gagawin? Tatawagin ko yung chairman ng Quadcom. Chairman Barbers. Kong Ace, itigil mo na yung Quadcom. Yes, sir. Okay. Tapos, pagkatapos ng 1 minuto, tatawag ko sa kay Joel Chua. Joel Chua. Good government. Kong Joel, itigil mo na yung good government. Opo. Alang-alang sa pahayag ng ating Pangulo. Siyempre sasagot yun. Yes, sir. Di tapos. Babalikan kita ngayon. Pinakita mo ngayon. Sabi ko, talaga palang tayong dalawa'y magpinsan pala. Hindi lang speaker, kundi Talagang hindi mo pala ako ilulugso. Ayaw naman. Ngayon ay lalong tatatag ang ating pagiging magpinsan. Opo. Napatunayan ko kasi na salita ko lang Opo. ay talagang tumindig ka na. Pinuri ko ang ng totoo batas. yan kahit hindi ka pa gumawa ng manifesto, ngayon pa'y naniniwala na ako sa'yo. Yun ang ibig ko sabihin, kinakailangan magpahayag na kayo. Gumawa kayo ng aksyon na maiintindihan ng tao na yung katapatan at paninindigan at pagkakaisa ay totoo. Hindi papel. Hindi salita. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa nyo eh. Ba't di kayo tumigil? Wala palang kakwenta-kwenta. Ano pang gusto nyo? Mukhang tama kayo, Kong. Kasi, May oras pa ba tayo? Meron pa po. Tuloy pa tayo. kasi nga, ito. Umiinit pa ang ating mga kababayan eh. Sana kung pwede nga lang hanggang alas 7 kasi marami pa ako sasabihin. Kaya baka mamaya. Umiinit pa tayo, Kong. Ano? Ano Wala ba na yata sabi? nakikinig sa atin. Nakikita ko yung ano mo. Sa isang po ay 10,000 mahigit. Yung Wala na. pangalawa ay 6,000. Wala na. Ay, nakikinig nako, sa atin. Tigilan na natin ito. Tuloy pa. Mukhang totoo nga yung hinala ninyo, Kong. Dahil gumagapang pa nga yung House Committee on Good Government, hindi ba? Di ba yung kanina yung binalita natin? Isip-isipin mo, sa hiya mga nila. utos pa ngayon Sa hiya nila, pagapang na lang. Lalo kang ngang mabubuy. Ayaw na lumutang, Kong. Nakakabisit ka talaga, no? Kaya nako. Pasok ko lang ito ilang mga mga. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Nagkakaunawaan tayo, Napakasimple Kong. lang ng ating pag-uusap eh. Walang bakas, no? Na
Wala kang maapuhap dyan eh. Nelson. Oo nga. Wala akong talaga Nagpipilit ako na mag-apuhap sipsipin salita. Oho. Alam mo sa Kapampangan kung ano yung apuhap? Ano po? Huwag na. Ang alam ko po sa Tarlac, apulid na lang, ano ha? Ay, nako, huwag kayong kakalas, ha? Marami pa tayo, hanggang alas 6 pa po ang ating palatuntunan. Wala na, 5 minutes na lang eh. Meron pa po, mahaba-haba pa po ito. Kung ang proseso ng impeachment ay mangyayari sa ating bansa, huwag muna natin pag-usapan kung ito impeachment sa pangalawang Pangulo, kanino man, basta may usapin ng impeachment, Kong. Diyan kapag ang impeachment ay ginawa, Opo. talagang ito ay kasi gagawin mo lamang ito sapagkat maaring talagang yung pagkakasalay malinaw na malinaw. Opo. Ngayon, susundin mo yung mga patakaran dyan, kahit na sino kasi, lalong-lalo na pagka-impeachable officer, talagang yun lang ang gawain. Para maalis mo siya, ay tutuloy ka sa impeachment. Oho. Pero, pag binasa mo yung mga grounds doon, halimbawa, betrayal of public trust, treason, Culpable graft and violation of corruption, the- culpable violation of the Constitution, eh talagang makikita mo na mayroong ebidensya talaga. Ang sinasabi ko nga, paano magkakaroon ng ebidensya? May confidential fund nga ang pinag-uusapan, isa lang ang tinarget mo. So, hindi tunay na impeachment to, kundi pamumuliti ka lang. Kasi kung talagang tunay, sinama mo lahat, napatunayan mo yung 350 o 400, ay maayos talagang pagkakagawa, yung isa lang, yung OBP lang talaga, ang may sablay. Baka sakaling tanggapin yun eh. Hindi eh, wala nang ganun eh. Oo nga, ano. Hindi ba? Paano mong mapapaniwala ngayon na itong gagawin natin ay totohanan? Ngayon, kapag hindi totohanan, ay talagang hihina yung ating mga institusyon. Kasi ang ating pinakakaingatan dito, yung mga institusyon, kahit na tayo ay nagkakaroon ng ganitong proseso, halimbawa, impeachment process, pero mananatiling matatag ang institusyon natin, okay lang eh. Pero dito kasi, dahil walang matibay na katibayan, at pinupolitika mo lang, necessarily, hihina ang pundasyon ng institusyon. Yun ang mahirap. Yun ang nakakatakot. Oho. Hindi ba? Isipin mo na lang itong isang paragraph na ito. Kinikilala namin na mahalaga ang pagkakaisa. Tingnan mo, nandito na naman ang pagkakaisa. Totoo naman po yan. Sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno para makamit ang pambansang layunin. Aha. Sa gabay ng mga prinsipyong konstitusyonal, makikipagtulungan kami sa Pangulo para makapagpasa ng mga batas na tutugon sa mga pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan. O ito, ano isa sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan sa ngayon? Napakataas po ng kuryente sa ating bansa. Totoo po. Ilan pong panukalang batas ang inihain ko sa 19 Congress? 10. Yung power bills ata yun. Yung Kong, mga no? power bills ko. Opo. Meron pang matching na 12 resolusyon na yung layunin din ay patungo din sa pagpapababa ng singil sa kuryente. O bakit kahit isa'y wala man lang nadinig? Oho. Wala nang ginawa yung good government kundi usigin na lang ang Vice President. Akala ko ba ang layunin natin makapagpasa ng mga batas na tutugon sa pinakamahalagang alalahanin ng sambayanan? Saan ka nakakitang saan patungo ito? Napakaraming magagandang panukalang batas, hindi naman namin nadidinig sapagkat ang lahat ng kanilang oras, lahat ng resources ng Kongreso, nakatuon na lang kung paano dudurugin ang Vice President. Oho. Makatutulong ba sa atin ngayon ito? Sana, sa bawat araw sana na dinidinig namin ang usapin tungkol sa Vice President, pababa ng pababa ang presyo ng bigas. Sana, Kong, ano? Baka sumama ako sa pagdinig. Oho. Nako. Sumasasama ako nang dahil lang kasi bumababa ang bigas. Hindi dahil sa maganda yung ginagawa nila. Opo. Hindi ba? Ay, yun lang 40. Hirap na papabayan ng 40. Akala ko mo, sa mga pangunahing mahalagang alalahanin ng sambayanan, makikipagkaisa ka. Wala man lang kayong dininig sa mga power bills ko eh. O ito, meron na namang pagkakaisa. Isa pa. Aha. Kaming mga miyembro de Kamara, kaming mga miyembro ng Kamara de Representantes ay taimtim. Taimtim. Opo. Isipin mo yung mga Malalim yan. No? ay taimtim na pinagtitibay ng aming kolektibong lakas
ay nakasalalay sa pagkakaisa sa layunin, katapatan sa mga prinsipong demokrasya at matibay na hangaring maglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kung totoo lahat ito, Apakasarap niyan, Kong. Oo. napakasarap pakinggan. Alam mo? Siguro kung itong gumawa nito ay isang manliligaw, Ay, nako. baka 10 babae nang napasagot nito eh. Oo, Kong. Oo. Oo. Totoo kayo. Napakaganda ng kanilang pananalita. Yung paghahabi ng pananalita eh. Mabuti na lang ang ating mga kababayan, hindi naman basta-basta napepeke. Hindi Aha. naman basta-basta nabibilog ang ulo. Oo. Lalong-lalong nakikinig sa mga Oo. walang kakwenta-kwentang pananalita lang. May uso daw ngayon salita, Kong, nambubudol. Huwag daw naman sana. Huwag daw naman tayo daw nabubudol kasi parang loloko, di ba? Oh. Sabi Hindi, na, yun nga yung katapat eh. yun na nga po. Baka itong magagandang pananalitang ito Oo. gagawing pambubudol na naman ito. Huwag sana naman. Huwag Kasi sana. naman, hindi ba? Oo. Mag-iingat ka kanya sa mga matatamis na dila. Meron Ayan, opo, oo. Meron din yan. Oh, yan po yung sinasabi namin. Oho. Sabi ni Kuya Oliver, ito mga kaibigan natin napapatext kayo nagbibigay na kanila mga po. Ang Kuya Oliver de la Cruz nang bobola yan, kajen. Sabi nga gano'n. Oho. Ay, yun na nga po. Sana Kong Pero nambobola sila, pero ang mga kababayan natin, hindi basta-basta napapabola yan. Oho. Hindi basta-basta nauuto yan. At hindi mo basta-basta maloloko yan. Oho. Sapagkat mulat na sila ngayon at marami na silang pinagsasaligan ding ang mga batayan din. Oho, oho. Ayun. Kaya wag nilang ipagtaka kung may mga tao, may mga grupo na titindig para sabihin kami ho'y nananawagan na kung po pwede magkasundo-sundo tayo. Yung talagang tunay na pagkakaisa ko ang dapat natin gawin. Di po ba? Kasi sila nagsimula ng manifesto ng pagkakaisa at katapatan eh. Pagkatapos wala silang gagawin. Oho. Magrarally talaga ako dyan. Saan ba? Naghihintay na kami ng venue eh. Sabi ni Kuya Roel Castillo, dito po sa Taiwan. Pwede po kayo. Taiwan? Sa Taiwan. Nasa Taiwan po ito eh. Baka naman di totoo yan, ha? Totoo po ito. Pwede doon mag-rally. Pwede tayo. Hindi, paalisin tayo ito. Ito tama, meron kang Taiwan. Ano, ha? Ako naman, mula sa Vietnam, sabi niya, dito po sa amin, mga kasama namin, ready na po kami. O, Kuya Alan Gomez, Kuya Mon Balmonte, Kuya Frankel Kayabyab. Hindi, relax muna sila dyan. Yan, opo. Gusto ko kahit papaano ay umaasa pa rin ako na baka sakali Oo. ay pangatawanan nila itong manifestong ito. Di ba? Ayun na nga po, Kong. Pagka pinangatawanan nito, yung talagang totohanan, walang biru-biruan dito. Oo. At nakinabang talagang nakikipagkaisa, alang-alang sa paninindigan na ipagtanggol ang ating bayan, Oo. baka hindi na ako mag-rally. Pero kinakailangan malaman ko kagad kung magkakaroon ng kaganapan itong manifestong ito. Oo. I demand results